Hello guys, grateful day. So, this is Jem Benamera. So ngayon, magre-reaction lang din tayo sa isa sa mga trending post sa social media dito sa TikTok na meron siyang caption na hindi na madami yung sabaw ng instant noodles. Tama, hindi na madami yung tubig ng instant noodles. So, ano to ba, naka-experience na ganito kasi ako din, na-experience ko din naman yung ganitong situation na kung saan mas madami pa yung sabaw ng instant noodles kaysa sa noodles mismo para mapagkasya sa anim na miyembro ng family. Imagine yung dalawang instant noodle experience namin to na ipagkakasya siya para mapakain lang kami. So ngayon, siyempre bilang nandun sa sitwasyon na kung kumikita ka lang ng halos minimum or above or below minimum, halos napakahirap talaga na sitwasyon siya. Napakahirap na takasan yung reality na kailangan mo talagang damihan yung sabaw para mapagkasya sa ilang miyembro ng pamilya. And bilang isa sa mga nakakita ng isa sa mga nakaramdam ng ganung sitwasyon is napakahirap siya. Lalong-lalo na kapag kailangan talagang ipagkasya. Tama yung kinikita mo right now. So kung isa ka naman sa mga kagaya ko na Gen Z or mas bata ka pa sa akin, and tips ko naman na maibibigay sa iyo based dun sa sitwasyon na yon na hindi na madami yung sabaw ng instant noodles. So ngayon, tips ko naman na maibibigay sa iyo is wag mo munang subukan kung isa ka sa mga halos kumikita pa lang din naman sobrang liit sa trabaho mo right now or wala ka pang trabaho, wag mo munang subukan na magkaroon ka ng sarili mong pamilya. Bakit? Punot dulo, ikaw at yung anak mo yung mahihirapan sa sitwasyon na ganyan. And syempre, advice ko din na maibibigay sa iyo, idagdagan mo yung pinagkakitaan mo ngayon. Kasi syempre, hindi siya habang buhay na nandyan ka sa sitwasyon mo right now. Tama? Hindi mo din siya gugustuhin na nandyan at nandyan ka lang din sa sitwasyon mo ngayon. And dagdagan mo. Kumbaga, meron naman din madaming opportunity sa labas na kailangan mo lang subukan. Kailangan mo lang umpisahan at pinaka dapat dun na right thinking is syempre, lakasan mo yung loob mo. Magtiwala ka kung anumang klaseng opportunity yon, simulan mo na ngayon. Kasi syempre, hindi habang buhay, nandyan at nandyan ka sa trabaho mo ngayon na sobrang nahihirapan ka. Lalong-lalo kung isa kang OFW na isipin mo na lumalayo ka para sa sa kakabuti ng pamilya mo. So ngayon, simulan mo na siya. Idagdag mo sa trabaho mo ngayon para one day yung buhay mo is hindi na ganyan. Tama, para sa pamilya mo, para sa mga anak mo. Solution ko naman na pwedeng ibigay sa iyo is syempre, ngayon kung isa kang Gen Z na merong trabaho, halos kumikita ng minimum or konti lang na magkano lang yung sahod, or isa kang OFW na napapalayo sa family mo para magsakripisyo, para buhayin yung mga anak mo dito sa Pinas, is solution ko lang na pwedeng ibigay sa iyo is dagdagan mo yung pinag-aakitaan mo. Tama, para sa susunod na henerasyon, para sa mga anak mo, is hindi na siya yung tipo na kailangan mo pang lumayo para magsakripisyo, para mabigyan mo lang ng tamang kinabukasan yung mga anak mo. Ngayon pa lang, umpisa mo na magkaroon ka ng pinagdagdag na pagkakitaan. Madami naman yung opportunity. Actually, merong opportunity ako na pwedeng share sa'yo, pero hindi ko naman sinasabi na ito lang yung opportunity na pwedeng makatulong sa'yo. Madami yung opportunity. Pinaka-basihan lang dyan, susubukan mo ba? Uumpisan ba? Willing ka ba? Kasi, syempre, ang pinaka magdi-discuss tayo dyan is ikaw mismo. So, dapat, syempre, magdi-decide ka din ng sarili mo at huwag kang matatapos ng subukan yung mga bagay na hindi mo pa nasusubukan dati. Tama? Ngayon mo nasubukan, umpisahan mo na, and di natin masabi, baka dyan sa opportunity na yan, dyan ka maging successful para hindi na dumating sa point na hindi na madami yung tubig ng instant noodles